Sabi ng marami, mayaman lang daw makakagawa nito. Di nga. Hello everyone, Mini here. Magandang araw po, magandang gabi po sa lahat ng mga napadaan dito sa ating mini channel. Today nga po guys, gusto ko lang po i-share sa inyo yung 7 habits na baka ay ito ang mga habits na makatulong sa atin para tayo ay makapagpundar, o di ba po? So maybe yung number 5 ay ikaw na ikaw yun. Kaya naman po guys, stay tuned. Magandang pag-usapan ito, baka kasi mamaya hindi mo kilala ang sarili mo at ikaw na pala ang sinasabi ko dito. So guys, habang ibinabahagi ko nga po sa inyo itong magagandang habits na ito nga po guys ay video noong pang mga nakaraan na kung nakita nyo po ang aking video last time na nagpagawa ako ng isang blue house, iyan nga po ay solo unit at sa gilid nga po guys ay nagpadagdag ako ng another 4 units. So in total sa buong area na yan ay meron na nga po tayong 5 units. At iyan nga po guys ay tapos na at iyan nga po nagsisimula ng magbigay sa atin ng konting kita. At iyan nga po ay 6,000 pesos a month ang kanilang upa. So in short po guys, yung buong area na yan ay meron na po tayong income na 30,000 a month. So, iyan nga po ang ating extra na passive income sa Pilipinas. The first habit, they think long-term, not just today. Ang mga taong may future mindset ay hindi lang nagtatanong kung ano ang masarap o maginhawa ngayon, kundi pinaghahandaan kung ano yung mahalaga pa ba sa mga 5 taon o 10 taon na lilipas sa buhay nila. So, hindi sila sumusunod sa mga instant na kasiyahan na yan. Iniisip nila ang long-term impact ng bawat step na ginagawa nila. Habit number 2, they control their spending. Ang mga future-minded na tao ay hindi gumagastos para lang magpabilib ng mga kumari nila dyan, magpabilib ng kung sino-sino na hindi naman nila kakilala. Gumagastos po sila na may purpose at alam nila yung pagkakaiba ng wants sa needs. So, hindi sila nagpapadala sa peer pressure, sa social media trends, no. Bawat gastos nila ay may dahilan at may goal. Sa pangatlo na nga po guys, they protect their time. Pinapahalagahan nila ang oras gaya ng pera. Dahil ang oras ay pera rin. Bawat distractions, dagdag focus. Pinipili nila yung mga mahahalagang bagay lang na dapat nilang bigyan ng pansin. Habit number 4, they invest in learning. Hindi sila tumitigil sa pagkatuto, hindi lang sa pera kundi sa skills at sa buhay na rin. Kahit pa yan gaano ka-busy, may oras sila sa simpleng pagbabasa, simpleng pakikinig sa mga mentors nila online, or doon sa pag-aaral kahit sa kanilang sariling karanasan at pagkakamali. So ito na nga po, habit number 5. Makinig mabuti, baka ikaw ito. They prepare even when others are not. They prepare kahit walang kasabay. Habang ang iba ay busy sa paggastos, sa trends, at sa instant happiness, sila yung mga taong nag-iisip ng what about next year? What about 5 years from now? Hindi dahil marami silang pera guys, kundi dahil marunong lang talaga silang mag-prioritize at alam nila na hindi lahat ng kita ay dapat gastusin. Kahit paano, dapat sila ay mag-ipon at ito ay sa tahimik na paraan. The last but not the least, people who stay patient and consistent. Yan po yung mga tao na alam nila na kahit mabagal, pero hindi sila nag-give up. Yung patuloy pa rin ang kanilang pag-asa na hindi lahat ay mabilisan. They know that success is not about speed. It's about direction. At kung hindi ka pa rin po handa, na tulad ko guys, naghahanda pa lang din ako, it's not too late. Yan, kailangan natin kumilos lang. At yan nga po guys, syempre manalangin tayo sa may kapal na bigyan pa tayo ng maraming mga pagkakataon na makapag-save pa, makapag-invest pa, at hindi tayo magkasakit. Dahil iyon nga po ang pinaka-the best na investment, iyang sarili mo, iyang health mo, iyan ay napakahalaga. Kung tahimik ka, pero tuloy-tuloy ang mga ginagawa mo, naghahanda ka, hindi madaling sumuko, ayan, nasa tamang proseso ka. Sana po ay nag-enjoy kayo and maraming pong salamat
sa pagsama niyo sa akin hanggang dito sa dulo ng video. So, thanks for watching everyone. God bless. Bye-bye. See you on my next vlog. So guys, for more details of this apartment, so the other 4 units were completed in 2024 with a total cost of 1.8 million pesos. Each unit has 2 bedrooms, a toilet and bath, a kitchen, a laundry area, and a very spacious parking space in front. They also come with window safety grills and screen doors for all doors, and each unit has its own electricity and water lines. Just to be clear, the land is not included in that apartment cost. The total lot area is 1,076 square meters, which cost me 1,030,000 pesos. So after 5 long years of waiting, the land title was finally transferred to my name. And of course, I also had to pay almost 60,000 pesos in processing fees. So when you look at these units, remember, it wasn't just about building apartments. It was also about patience, planning, and waiting for the right moment to fully own the land. The most important thing now is that it's starting to generate income. There are 5 units in total in this area, and they're always fully occupied. Each tenant pays 6,000 pesos per month, which means a total of 30,000 pesos in monthly income. If you're curious about how many apartment units I own in total, make sure to subscribe and we'll talk about it in the next video. See you soon!